Another ulam ideas nga itong isi-share ko sa inyo mga mare, kaya tara umpisahan na natin. Bali meron nga ako ditong sitaw at saka kalabasa. Nabili nga akong isang bugkos na sitaw at dinagdagan na nga lang ni nanay dahil may na-harvest nga siyang mga sitaw dun sa kanyang mini garden. Okay nga ito at madami yung mga sitaw dahil dalawang klase lang nga ng gulay itong gagamitin ko dito. At pagkahiwa ko nga ng mga sitaw, isunod ko namang balatan itong kalabasa. Ikatigasan nga itong kalabasa. Kaya ayan, at napatayo pa nga ako para nga mahiwa ko ito ng maayos. Dahil medyo madami-dami nga din yung mga hiniwa kong sitaw kanina, kaya naman uubusin ko nga din itong kalabasa. Nabili ko nga pala itong kalabasa sa halagang 30 pesos. After ko naman mabalatan itong mga kalabasa, at ayan nga, at hiniwa-hiwa ko na din. Alala ko nga mga mare, simula nga nung naging nanay ako, ay etong talaga yung kalabasa, yung pinakaunang gulay na nagustuhan talaga ng mga junakis ko. Ay nako, napakapihikan nga nitong dalawa kong mga junakis mga mare, at napakahirap nga silang pakainin ng gulay. Alala ko nga nung maliit pa sila ay dinudurog ko nga talaga itong kalabasa para nga lang makakain sila ng gulay. So ngayon nga ay unti-unti ko na nga silang napapakain ng mga gulay-gulay. Panganay ko lang talaga mga mare ang medyo nahihirapan nga ako kahit ngayon nga na malaki na siya. So piling-pili lang talaga yung mga gulay na kinakain ni kuya, at ibang-iba nga sila ng kapatid niyang si Ate Lam. Kaya na nga lang dito sa lulutuin ko ngayon ay nako, for sure na kalabasa at karne lang talaga yung pipiliin ng kuya. Hindi nga siya nakain ng sitaw kahit pinatry ko na nga yan sa kanya dati pa. Anyways, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko mga mare. Bali maghihiwa lang ako ng luya, bawang at saka sibuyas. Dinahiwa ko na nga din pala itong mga karne ng baboy, at ayan nga, at na-prepare ko na nga lahat ng mga kakailanganin. Gagamit nga din pala tayo dito ng gata ng nyog. Pinaubusan pa nga ako ng gasol nung mga oras nga na yan, kaya naman dito ko na nga pinagpatuloy yung pagluluto sa may induction cooker. Ipinalabas ko nga lang yung mantika ng mga karne, pagkatapos ay nagisa na ako dito ng luya, bawang at saka sibuyas. Lagay din pala ako ng patis at ibinuhos ko na nga din yung pangalawang gata. Katapos inilagay ko na din dito ng sabay itong mga kalabasa at saka sitaw. Maliit nga itong pinaglutuan ko, paano ba naman kasi wala na nga akong ibang lutuan na pwede dito sa may induction. No choice na nga mga mare, pinagtyagaan ko na nga lang talaga dito sa maliit kong lutuan. Inantay ko na lang talaga na maluto nga yung mga gulay bago ko nga ito hinalo. Dahil nahirapan nga talaga ako sa paghalo, paano ba naman kasi ay puno nga itong kaldero na gamit ko. Ayan, at nung medyo nag-reduce na nga yung unang gata na nilagay natin, kaya naman maglalagay na ako dito ng pure na gata. At pagkalagay ko nga ng kakanggata ay hinalo-halo ko lang ito ng konti, at tinimplahan ko na nga din pala ito ng magic. After nun ay tinakpan ko na muna at hinayaan ko nga lang na kumulo ng mga ilang minuto. Siya guys, yung ating ginataang gulay. Ayan, at sa mga puntong yan ay okay na nga din itong niluluto ko, kaya naman naghain na nga agad ako sa aming mesa. Siya hanggang dito na muna, at see you ulit sa next na cooking vlog. Bye!